Isang marahang kaluskos lamang ang narinig bago bumagsak ang mamahaling seda sa mukha ni Alena. Amoy pabango at alak, isang kombinasyong pamilyar na sa kanya, isang halimuyak ng karangyaan at kapabayaan. Labhan mo to, utos ni Katrina. Ang boses ay kasing talim ng kanyang mga kuko na bagong manicure. Gamit ang kamay. Ayokong makitang may kahit katiting na mantsa ng red wine dyan. Hindi kumibo si Alena. Hinayaan lang niyang dumausdos ang scarf mula sa kanyang mukha pababa sa sahig na gawa sa marmol. Yumuko siya para damputin ito. Ang puting tela ay nabahira ng kulay dugong mantsa, isang maliit na saksi sa kasiyahan ni Katrina kagabi. Opo, ma'am. Sagot niya, ang boses ay halos pabulong. Ito na ang kanyang mantra sa loob ng 2 taon. Isang salitang nagpapanatili sa kanyang trabaho, sa kanyang sahod, at sa kinabukasan ng kanyang anak. Pinanood siya ni Katrina na may halong pandidiri mula ulo hanggang paa. Nakasuot si Alena ng luma, ngunit malinis na itim na t-shirt at pantalon. Si Katrina naman, kahit nasa loob lang ng bahay ay bihis na bihis sa kanyang satin loungewear, ang buhok ay perpektong nakalugay. Para siyang isang diyosa na napadpad sa mundo ng mga mortal, at si Alena ang alipin na dapat sumunod sa bawat kapritsyo niya. Tumalikod si Katrina nang walang pasasalamat at naglakad palayo. Ang mga tsinelas niyang may balahibo ay halos walang ingay sa sahig. Naiwan si Alena sa malawak at malamig na laundry room, hawak ang piraso ng telang mas mahal pa siguro sa isang buwang upa niya. Habang binababad ang seda sa isang palanggana ng maligamgam na tubig na may sabon, ang isip ni Alena ay lumilipad sa ibang lugar. Sa sala, naririnig niya ang mahinang pag-click ng telepono ni Katrina. Tiyak na abala na naman ito sa pag-aayos ng kanyang social media feed. Isang sulyap sa Instagram ni Katrina ay magpapakita ng isang perpektong buhay, mga larawan ng mamahaling pagkain, mga biyahe sa ibang bansa, at mga ngiting tila walang katapusang kaligayahan. Sa isang post kaninang umaga lang, nakaupo si Katrina sa tabi ng bintana. May hawak na tasa ng tsa at may caption na, "Finding peace in the simple joys of life." Napangiti si Alena ng mapait. Ang simpleng kaligayahan ni Katrina ay katumbas ng kanyang pagod at pagtitiis. Ang kapayapaan nito ay nakasalalay sa kanyang pananahimik. Tumunog ang telepono ng bahay. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa isang basahan bago sagutin. "Hello, Miguel Cervantes's residence," magalang niyang sabi. Alena, si Miguel too. Boses ng isang lalaking pagod ang narinig niya mula sa kabilang linya. "Pakisabi kay Katrina malilate ako ng uwi. May bigla ang meeting kasama ang mga investors at pakihanda na rin ang mga dokumento sa ibabaw ng desk ko sa study. Kukunin yan ng courier bukas ng umaga." "Sige po, Sir Miguel," sagot ni Alena. "Salamat." Pakausap kay Katrina. Inabot ni Alena ang cordless phone kay Katrina na nakaupo sa sofa. Agad na nagbago ang anyo nito. Ang kaninang mataray na mukha ay napalitan ng isang matamis na ngiti. "Hi, love. Pagod ka ba? O okay lang. Mag-iingat ka ha. Yes, love you too." Narinig ni Alena ang lahat. Isang sanay na aktres si Katrina, kayang-kayang magpalit ng maskara sa isang iglap. Matapos ang tawag, bumalik si Katrina sa pagiging reyna ng mansyon. "Huwag mong kalimutan ang hapunan ko. Gusto ko ng salmon at asparagus. Ihatid mo sa kwarto ko eksaktong 7:00. Walang imik na tumango si Alena at bumalik sa laundry room. Ang bawat kusot sa scarf na hawak niya ay tila paglalabas ng sariling bigat sa dibdib. Ginagawa niya ang lahat ng ito para kay Leo, ang kanyang 10 taong gulang na anak. Para sa mga pangarap nito, para sa pag-aaral nito, para sa isang kinabukasan na mas maganda kaysa sa kasalukuyan niya. Pagsapit ng gabi, ang buong bahay ay nababalot na sa katahimikan. Inihatid ni Alena ang hapunan ni Katrina. Kumain na rin siya ng sarili niyang simpleng pagkain, isang pirasong pritong isda at kanin sa maliit na mesa sa sulok ng kusina. Pagkatapos, nilinis niya ang lahat, siniguradong walang kalat na maiiwan. Inakala niyang tulog na ang lahat, ngunit ang gabi ay may sariling plano.
Ilang minuto, bago mag-alas 11 ng gabi, isang itim na sasakyan ang pumasok sa garahe ng walang ingay. Si Miguel na dapat ay malilat, ay nakauwi ng mas maaga. Natapos ang meeting nang hindi niya inaasahan. Pagod na pagod, gusto na lang niyang mahiga. Pumasok siya sa loob ng bahay ng dahan-dahan, ayaw gumawa ng ingay. Hinubad niya ang kanyang sapatos sa may pintuan at iniwan ang susi sa isang maliit na lalagyan. Naglakad siya ng nakayapak sa pasilyo patungo sa kusina para uminom ng isang basong tubig bago umakyat sa kanyang silid. Pagbukas niya ng ilaw sa kusina, natigilan siya. Sa isang madilim na sulok sa malamig na sahig nakaupo si Alena. Nakasandal siya sa pader, nakayuko ang mga balikat niya ay nanginginig. Sa isang kamay hawak niya ang isang maliit na platong plastik na may lamang kaning lamig at kaunting tirang ulam mula sa kanyang hapunan kanina. Hindi siya gumagamit ng kubyertos. Gamit ang kanyang mga daliri, isinusubo niya ang pagkain na para bang isang krimen ang kanyang ginagawa. Ngunit hindi ang pagkain ang nakapagpatigil kay Miguel. Ito ay ang mga luhang tuloy-tuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Umiiyak si Alena habang kumakain isang tahimik na pagtangis na puno ng sakit at pagod. Nakatayo lang si Miguel doon, hindi makagalaw. Hindi niya alam kung gaano katagal. Parang isang eksena mula sa isang pelikula na hindi niya maintindihan. Bakit ang kanyang masipag at laging seryosong kasambahay ay kumakain ng tira sa sahig sa dilim na para bang isang anino na nagtatago. Sa wakas nakahanap siya ng boses. Mahina, nag-aalangan at puno ng pagkalito. Alena, tawag niya. Bakit ka umiiyak dyan? Nagulat si Alena. Sa sobrang takot na bitawan niya ang plato. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kusina nang bumagsak at mabasag ang platong plastik sa sahig. Ang kaning lamig ay kumalat kasama ng mga luhang hindi pa natutuyo sa kanyang mukha. Sa isang iglap, para bang bumalik sa sarili si Alena. Ang takot ay mas matindi kaysa sa sakit ng puso. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad na para bang sinusubukang burahin ang ebidensya ng kanyang kahinaan. Sir Miguel, naku, pasensya na po. Nanginginig niyang sabi at mabilis na yumuko para pulutin ang mga piraso ng nabasag na plato at ang kumalat na kanin. Hindi ko po kayo narinig na dumating. Lumapit si Miguel, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, hindi galit. Hayaan mo na yan, Alena. Ang tanong ko, ayos ka lang ba? Bakit ka umiiyak habang kumakain sa sahig? Hindi siya makatingin ng diretso. Nakatutok ang kanyang mga mata sa sahig, sa kalat na nilikha niya. Kailangan niya ng dahilan, isang kasinungalingan na sapat na para pagtakpan ang katotohanang napakasakit, isa tinig. Sumakit po kasi bigla ang ulo ko, sir. Sabi niya, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Nahilo po ako bigla, kaya napaupo ako. Baka po sa pagod lang. Pasensya na po ulit sa kalat. Tinitigan siya ni Miguel. Isang matagumpay na negosyante, sanay siyang kumilatis ng tao, sanay siyang makiramdam kung mayroong hindi tama. At sa mga sandaling iyon, ang lahat ay mali. Ang pamumula ng kanyang mga mata, ang panginginig ng kanyang mga kamay, ang pag-iwas niya ng tingin, hindi iyon gawa ng simpleng sakit ng ulo. Pero hindi siya nagpumilit. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Alena at ayaw na niyang dagdagan pa yon. Sige, mahinahon niyang sabi. Magpahinga ka na. Pagkatapos mo dyan, uminom ka ng gamot. Opo, sir. Salamat po. Halos pabulong na sagot ni Alena. Tumalikod si Miguel at kumuha ng isang basong tubig. Habang umiinom, hindi niya maalis ang tingin sa anino ni Alena na abala sa paglilinis sa sahig. May mali. Isang malaking problema ang nangyayari sa ilalim ng kanyang pamamahay sa mismong kusina niya at ngayon lang niya ito naramdaman. Umakyat siya sa kanyang silid na may bigat sa dibdib. Ang imahe ni Alena, malungkot nag-iisa, nasasaktan ay hindi maalis sa kanyang isipan. Kinabukasan, tila normal ang lahat. Maagang gumising si Alena
Naghanda ng agahan at nilinis ang bahay na para bang walang nangyari. Ngunit may nagbago. May isang takot na bumabalot ngayon sa bawat kilos niya. Takot na baka may itanong ulit si Miguel. Takot na baka mabuko ang kanyang pagpapanggap na maayos lang ang lahat. Bumaba si Katrina bandang 9:00, suot ang isang roba na mas mahal pa sa isang buong sweldo ni Alena. Umupo ito sa hapagkainan at nagsimulang maglista sa kanyang planner. Alena, tawag niya nang hindi man lang tumitingin. Malapit na ang 5th anniversary ng kumpanya ni Miguel. Dito sa bahay gaganapin ang party. Gusto ko lahat perpekto. Inabot niya kay Alena ang isang piraso ng papel. Ito ang listahan ng mga kailangan mong gawin. Simulan mo na ngayon. Kailangan mong i-polish lahat ng silverwares. Linisin ang lahat ng bintana loob at labas. I-deep clean ang mga carpet. At gusto kong maghanap ka ng bagong supplier para sa mga bulaklak. Ayoko na nung dati mukhang lanta. Ang listahan ay halos 2 pahina ang haba. Ang bawat utos ay may kasamang hindi nakikitang bigat, isang paalala ng kanyang posisyon sa bahay na yon. Opo, ma'am. Sagot ni Alena, tinanggap ang papel nang walang reklamo. Sa buong umaga, abala si Alena. Habang naglilinis ang isip niya, ay nasa iisang tao lang ang kanyang anak na si Leo. Si Leo ang kanyang lakas, ang kanyang hangin, ang dahilan kung bakit niya tinitiis ang lahat. Nang makahanap siya ng pagkakataon, nang si Katrina ay abala sa isang mahabang phone call sa garden, pumasok si Alena sa kanyang maliit na silid. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at tinawagan ang numero ng kanyang kapatid kung saan pansamantalang nakatira si Leo. Sa pangalawang ring pa lang, isang masiglang boses ang sumagot. Mama. Agad na napawi ang lahat ng pagod at bigat sa puso ni Alena. Napalitan ito ng purong pagmamahal. Hello anak ko. Kamusta ka? Kumain ka na ba ng tanghalian? Opo, mama, adobo po ulam namin. Ang sarap. Masayang kwento ni Leo. Mama, may good news po ako. Talaga ano yun anak? Tanong ni Alena. Napapangiti habang isinasandal ang sarili sa pader. Pinili po ako ng art teacher namin para sumali sa isang inter-school digital art competition. Sabi niya, magaling daw po ako mag-drawing. Wow, ang galing-galing naman ng anak ko. Halos mapasigaw si Alena sa tuwa. Proud na proud sa'yo si Mama Leo. Sabi ko naman sa'yo balang araw magiging sikat kang artist. Sana po Mama. Ang premyo po kasi scholarship at bagong art supplies. Gusto ko pong manalo para hindi mo na po ako kailangang bilhan. Naluha si Alena, ngunit sa pagkakataong ito, luha ng kaligayahan. Ang kanyang anak sa murang edad ay iniisip na ang kanyang kapakanan. Kahit hindi ka manalo, panalo ka na sa puso ni Mama. Sabi niya, ano bang kailangan para sa competition? Yun nga po Mama. Digital art po kasi siya, kaya kailangan po namin ng tablet para makapag-drawing. Sinabi po ni Ma'am kanina, para daw po masanay na kami bago ang mismong contest. Biglang natigilan si Alena. Ang nangiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho. Isang tablet. Alam niya kung magkano ang isang tablet. Kahit ang pinakamura ay katumbas na ng halos kalahati ng kanyang buwanang sahod. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera, anak ko? Sigurado ka ba? Baka pwedeng sa papel na lang muna. Nag-aalangan niyang tanong. Hindi po Mama. Sinabi po talaga ni Ma'am. Required daw po. Pero okay lang po Mama. Kung wala, sasabihin ko na lang po kay Ma'am na huwag mabilis na putol ni Alena. Ayaw niyang maramdaman ng kanyang anak na ito ay isang pabigat. Ayaw niyang isipin ni Leo na ang mga pangarap nito ay may katumbas na presyo na hindi niya kayang bayaran. Huwag kang mag-alala anak. Gagawa ng paraan si Mama. Okay, basta pagbutihin mo lang ang pag-drawing mo. Talaga po Mama Yehe. Salamat po, I love you Mama. I love you too anak. Sige na ibababa ko na. Mag-aral kang mabuti. Pagkatapos ng tawag na paupo si Alena sa gilid ng kanyang kama, ang saya na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang pamilyar na bigat, ang bigat ng kahirapan.
Paano? Saan siya kukuha ng pera? Habang nag-iisip siya, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa school. Isang group message mula sa art teacher ni Leo. Good day, parents. This is to formally announce that all participants for the upcoming inter-school digital art competition are required to have their own drawing tablet for the preliminary practice rounds starting next week. Thank you. Nabitawan ni Alena ang kanyang cellphone. Ang mensahe ay tila isang pader na humarang sa pangarap ng kanyang anak. At sa likod ng pader na yon, naroon siya nag-iisa, walang-wala. At hindi alam kung paano sisimulan ang pag-akyat. Ang larawan ni Alena na umiiyak sa sahig ng kusina ay tila isang multo na hindi maalis sa isipan ni Miguel. Sa bawat meeting na kanyang dinadaluhan, sa bawat dokumentong kanyang pinipirmahan, ang imahe na yon ay sumusulpot isang paalala na mayroong hidwaan sa loob ng kanyang sariling pamamahay na hindi niya napapansin. Hindi na siya bulag ngayon. Nagsimula siyang magmasid. Noong umagang yon, habang nag-aagahan sila ni Katrina, napansin niya ang maliliit na bagay. Ang paraan ng pagtawag ni Katrina kay Alena, isang pito ng daliri na para bang tumatawag ng aso. Ang pag-irap ni Katrina nang hindi sinasadyang matapunan ni Alena ng kaunting tubig ang mesa habang nagsasalin sa baso. At ang pinakamahalaga, ang reaksyon ni Alena sa lahat ng ito, isang mabilis na pagyuko, isang halos hindi marinig na sorry po, at ang agarang paglayo na para bang natatakot itong makagawa pa ng isa pang pagkakamali. Dati ang mga ito ay ingay lang sa paligid na hindi niya pinapansin. Ngayon, ang mga ito ay mga senyales, mga pulang bandila na kumakaway sa harap niya. Love, napapansin ko parang laging pagod si Alena lately. Sabi ni Miguel, sinusubukang maging kaswal habang humihigop ng kape. Baka kailangan niya ng day off. Tinaasan siya ng kilay ni Katrina. Day off, kaka-day off lang niya noong linggo. At saka, yan ba ang napapansin mo? Ang sakin naman, nagiging pabaya na siya. Tingnan mo, tong tinidor may watermark pa. Hindi ba't sinabi ko sa kanya na dapat laging pinupunasan yan bago ilagay sa mesa? Hindi na kumontra si Miguel. Pinakinggan na lang niya ang litanya ni Katrina tungkol sa mga pagkukulang daw ni Alena. Ang bawat salita ni Katrina ay hindi natunog bilang simpleng puna ng isang amo. Ito ay tunog na may halong personal na galit. Pagkaalis ni Katrina papuntang gym, nagkaroon ng pagkakataon si Miguel. Nakita niyang nagdidilig ng halaman sa hardin, si Mang Tomas, ang kanilang hardinero, na halos 20 taon nang nagsisilbi sa pamilya bago pa man niya mabili ang property na yon. Si Mang Tomas ay isang taong tahimik, mapagkakatiwalaan at nakita na ang lahat. Lumabas si Miguel na may dalang isang basong malamig na tubig. Mang Tomas, pahinga muna kayo. Alok niya. Naku, salamat Sir Miguel, sabi ng matanda habang tinatanggal ang kanyang sombrero at pinupunasan ang pawis sa noo. Kamusta po ang mga rosas? Mukhang maganda ang pamumukadkad ngayon. Oo, sir. Inaalagaan ko pong mabuti. Ito na yata ang paborito ng yumaong mami ninyo. Nag-usap sila tungkol sa mga halaman sa panahon, sa mga lumang alaala ng bahay. Dahan-dahan inilapit ni Miguel ang usapan sa gusto niyang malaman. Mang Tomas, matagal na po kayo dito. Panimula niya. Kilala niyo na po ang takbo ng bahay na to. Si Alena po, kamusta po siya bilang kasama sa trabaho? Napatigil sa pag-inom si Mang Tomas. Nag-isip sandali. Mabait na babae yang si Alena, sir. Masipag, hindi mareklamo. Tahimik lang pero pulido gumawa. Napapansin ko po kasing parang malungkot siya nitong mga nakaraang araw. Dagdag ni Miguel, pinagmamasdan ang reaksyon ng matanda. Nagbuntong hininga si Mang Tomas at ibinaba ang baso. Tumingin siya sa paligid na parabang sinisigurong walang nakakarinig. Sir, ayoko po sanang makialam. Mahina niyang sabi. Pero, kung ako po ang tatanungin ninyo, hindi po maganda ang trato ni Ma'am Katrina sa kanya. Kumunot ang noo ni Miguel. Anong ibig niyong sabihin?
Madalas ko po siyang naririnig na sinisigawan si Alena kapag wala kayo. Dahil lang sa maliliit na bagay. Minsan dahil daw hindi tama ang pagkaplansa ng damit niya. Minsan naman dahil malamig daw ang kape. Noong isang linggo, nakita ko po ipinapulot niya kay Alena ang basura na nahulog niya kahit nasa tabi na niya ang basurahan. Parang gusto niya laging iparamdam kay Alena kung sino ang mas nakatataas. Ang bawat salita ni Mang Tomas ay tila isang suntok sa sikmura ni Miguel. Ang mga sinabi ng matanda ay tugma sa mga maliliit na bagay na napapansin niya. Tugma sa imahe ni Alena na umiiyak sa sahig. Salamat po sa pagsasabi, Mang Tomas. Mananatili po itong sa ating dalawa lang. Walang anuman, sir. Nag-aalala lang din po ako para kay Alena. Mabuting tao po siya. Pumasok si Miguel sa loob ng bahay na may kumukulong dugo. Galit siya hindi lang kay Katrina, kundi sa sarili niya. Paanong hinayaan niyang mangyari ito sa ilalim ng kanyang pamumuno? Paanong naging bulag siya sa paghihirap ng isang taong nasa loob mismo ng kanyang tahanan? Biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang pangalan ng kanyang ina, si Gieng Lourdes Cervantes, ang lumitaw sa screen. "Hello, Ma," sagot niya. "Miguel, anak. Tumatawag lang ako para sabihing darating ako dyan sa Sabado para sa hapunan. Gusto kitang makita bago ang anniversary party ng kumpanya mo," sabi ng kanyang ina. Ang boses nito ay kalmado, ngunit may awtoridad, isang bagay na minana niya rito. "Sige po, Ma, sasabihin ko kay Alena para makapaghanda." Good. At pakisabi na rin sa girlfriend mo na umayos siya. May diin na sabi ni Gingald Lourdes. "Alam mo namang hindi ako natutuwa sa mga taong puro social media ang inaatupag, pero walang modo sa totoong buhay." Hindi na nagulat si Miguel. Mula pa noong una, hindi na magkasundo ang kanyang ina at si Katrina. Si Gieng Lourdes ay isang babaeng galing sa lumang henerasyon na mas pinahahalagahan ang ugali kaysa sa panlabas na anyo. At kay Katrina, nakikita niya ang lahat ng ayaw niya sa isang babae, artipisyal, materyosa at walang respeto sa iba. "Ma, please?" "Hindi, Miguel. Makinig ka. Malaki ka na. Ang babaeng pinipili mong makasama ay salamin ng iyong pagkatao. Siguraduhin mong ang nakikita namin sa salamin ay isang bagay na maipagmamalaki mo." Pagkababa ng telepono, napahilamos si Miguel sa kanyang mukha. Tama ang kanyang ina. Ang lahat ng ito, ang pagtrato ni Katrina kay Alena, ang mga komento ng kanyang ina, ay mga lamat sa perpektong larawan na pilit niyang binubuo. Ngunit kailangan niya ng patunay. Hindi sapat ang kwento ni Mang Tomas o ang kutob niya. Kailangan niya ng isang bagay na hindi maitatanggi. Pumunta siya sa kanyang study. Ang buong bahay ay may naka-install na high-end security system, kasama na ang ilang CCTV camera sa mga strategic na lugar sa gate sa garden sa sala at sa may pasilyo patungong kusina. Ipinakabit niya ito para sa seguridad, pero hindi niya naisip na magagamit niya ito para mag-imbestiga sa sarili niyang pamilya. Umupo siya sa harap ng kanyang computer. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang software para sa security footage. Pinili niya ang camera na nakatutok sa pasilyo ng kusina. Itinipe niya ang petsa ang gabi kung kailan niya nakita si Alena. Nag-rewind siya. At doon sa itim at puting video, sa tahimik na screen, nasaksihan niya ang hindi niya dapat makita. Ang katotohanang pilit niyang iniiwasan. Ngunit ngayon, wala na siyang kawala. Ang katotohanan ay nasa harap na niya naghihintay na panoorin. Ang araw ng pahinga ni Alena ay ang kanyang sagradong araw. Ito ang nag-iisang araw sa isang linggo kung kailan hindi siya si Alena ang kasambahay, kundi si Mama. Ang biyahe mula sa malawak at tahimik na mga kalsada ng Alabang patungo sa siksikan at maingay na iskinita sa Pasay ay tila paglalakbay sa dalawang magkaibang mundo. Ngunit para sa kanya, ang pag-uwi sa maliit na apartment ng kapatid niyang si Marisol ay ang tunay na pag-uwi sa paraiso. Pagbaba pa lang niya ng tricycle,
Natanaw na niya agad ito, isang payat na batang lalaki na may malalaking mata, matiyagang naghihintay sa ibaba ng kanilang gusali. "Mama," sigaw ni Leo, at ang isang salitang iyon ay sapat na para burahin ang lahat ng pagod sa kanyang katawan. Tumakbo ito at yumakap ng mahigpit sa kanyang baywang. Isinubsob ni Alena ang kanyang mukha sa magulong buhok ng anak ni Lalanghap. Ang amoy nito, amoy araw, amoy pawis, amoy bata. Amoy ng lahat ng bagay na tama at totoo sa kanyang buhay. "Namiss kita, anak ko," bulong niya habang hinahaplos ang likod nito. "Ang laki-laki mo na talaga." Umakyat sila sa ikatlong palapag sa apartment na amoy maginisang bawang at pinaghalong saya at hirap. Sinalubong sila ni Marisol ang kanyang ate ng isang mainit na yakap. "Nagluto ako ng paborito nyo," sabi nito habang kinukurot sa pisngi si Leo. Ang pananghalian ay simple sinigang na baboy, pritong isda, at isang mangkok ng bagong saing na kanin. Ngunit para kay Alena, ito ay isang piging. Ang bawat subo ay may kasamang kwentuhan-tawanan at ang pakiramdam ng pagiging isang pamilya. Pagkatapos kumain habang naghuhugas ng pinggan si Marisol, naupo si Alena, katabi ni Leo sa kanilang lumang sofa. Kinuha ni Alena ang kamay ng anak para laruin, ngunit napansin niya ang isang bagay sa braso nito, isang maliit at bilugang pasa kulay lila. "Anak, ano to?" Maranyang tanong habang hinahaplos ang marka. "Nadapa ka ba?" Agad na binawi ni Leo ang kanyang kamay at itinago sa likod. "Wala po to, Mama. Naglaro lang kami ng habulan kahapon, natamaan lang po ako." Ngunit kilala ni Alena ang kanyang anak. Alam niya kapag ito ay nagsisinungaling. Nakikita niya ang mabilis na pag-iwas ng tingin ang bahagyang pagkagat sa labi. "Leo," sabi niya sa isang boses na malumanay, ngunit seryoso. "Tumingin ka kay Mama. May nangaaway ba sa'yo sa school?" Hindi sumagot si Leo. Yumuko lang ito at pinaglaruan ang laylayan ng kanyang t-shirt. "Anak, sabihin mo sa akin ang totoo. Hindi magagalit si Mama." Sa wakas, pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, nagsalita ito, ang boses ay nanginginig. Sabi po nila, anak daw po ako ng katulong. Kaya daw po lumayong sapatos ko at wala akong mga bagong gamit. Ang bawat salita ay tila isang karayom na tumutusok sa puso ni Alena. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa anumang sigaw o insulto na natanggap niya mula kay Katrina. Dahil hindi ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa kanyang anak. Ang kanyang trabaho, ang kanyang sakripisyo ay nagiging dahilan ng sakit na nararamdaman ni Leo. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. "Huwag mo silang pakinggan, Leo," sabi niya pilit na pinatatag ang sarili. "Walang masama sa trabaho ni Mama. Marangal to. At lahat ng ginagawa ko para sa'yo." "Alam ko po, Mama." Sagot ni Leo, ang boses ay muffled dahil nakasubsob ito sa kanyang dibdib. "Hindi ko na lang po sila pinapansin." Upang ibahin ang usapan at pasayahin, ang ina kinuha ni Leo ang kanyang sketchpad sa ilalim ng mesa. "Mama, tingnan niyo po yung mga bago kong drawing." Pagbuklat ng pahina, isang mundo ng imahinasyon ang bumungad kay Alena. Mga bahay na nakalutang sa ulap, mga sasakyang lumilipad na gawa sa mga recycled na materyales, mga tulay na gawa sa bahaghari. Ang bawat guhit ay puno ng detalye ng pangarap ng talento na hindi maikakaila. "Ito po yung bahay na gusto ko para sa atin balang araw," sabi ni Leo habang tinuturo ang isang drawing ng isang maliit na bahay na may malaking hardin at isang swing na nakasabit sa puno. "Para po may lugar kayo para magpahinga." Naramdaman ni Alena ang pag-init ng kanyang mga mata. Muli niyakap niya ang anak. Paano nagkaroon ng ganito kabuting puso ang isang bata na nakakaranas ng pangungutya? "At ito po, Mama," sabi ni Leo. "Practice ko po para sa competition." Ipinakita niya ang isang digital art concept na ginuhit niya sa papel. Isang batang lalaki na nakatingin sa mga bituin
mula sa bintana ng isang mataas na gusali. Kapag nanalo po ako at nagkaroon ng tablet, ito po yung una kong gagawin. Ang salitang tablet ay muling nagpabigat sa dibdib ni Alena. Ang pangarap ng kanyang anak ay may konkretong pangangailangan, isang bagay na alam niyang sa kasalukuyan ay hindi niya kayang ibigay. Mama, sabi ni Leo, na tila nababasa ang nasa isip niya. Kung hindi po kaya okay lang po, maiintindihan ko po. Tumingin si Alena sa mga mata ng kanyang anak, mga matang puno ng pag-unawa, ngunit may bahid din ng isang pangarap na natatakot siyang baka hindi matupad. Sa sandaling iyon, gumawa siya ng isang desisyon. Isang pangako na hindi niya alam kung paano tutuparin, ngunit kailangan niyang bitawan. Gagawa si Mama ng paraan, anak, matatag niyang sabi habang hinahawakan ng pisngi nito. Magkakaroon ka ng tablet, mananalo ka sa competition na, yan, pangako. Nakita niya ang dahan-dahang pagsilay ng isang maliwanag na ngiti sa labi ni Leo. Ang ngiting iyon para kay Alena ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang yaman sa mundo. Ito ang kanyang gasolina. Ito ang kanyang gantimpala. Nang gabing iyon, habang pabalik sa alabang, mabigat ang kanyang puso ngunit buo ang kanyang loob. Kailangan niyang magtrabaho ng doble. Kailangan niyang magtiis pa. Para kay Leo. Para sa kanilang mga pangarap. Pagpasok niya sa mansyon, sinalubong siya ng katahimikan. Marahil ay nasa labas si Katrina. Naglakad siya ng dahan-dahan sa pasilyo patungo sa kanyang silid. Pagdaan niya sa tapat ng kwarto ni Katrina, na bahagyang nakaawang ang pinto, narinig niya itong may kausap sa telepono. I know, right? Super hirap mag-decide, malanding sabi ni Katrina. Yung bagong labas na Chanel, maganda yung kulay ay yung baby pink, pero parang mas classic yung black. I don't know, bibilhin ko na lang yata pareho. It's only what $500,000 pesos for both peanuts. Napatigil si Alena. Ang halaga ng 2 bag isang kapritsyo para kay Katrina ay sapat na para bumili ng 10 tablet, sapat na para tustusan ang pag-aaral ni Leo sa loob ng ilang taon, sapat na para bigyan sila ng bagong simula. Nakatayo siya roon sa dilim, hindi makagalaw. Ang pangakong binitawan niya sa kanyang anak kanina ay tila isang malaking bundok na kailangan niyang akyatin, habang si Katrina ay nasa tuktok na tumatawa habang naghahagis ng pera sa hangin. Naramdaman ni Alena ang pagtigas ng kanyang mga kamao. Hindi galit kundi determinasyon. Gagawa siya ng paraan. Kahit anong mangyari. Isang Miyerkules ng hapon, isang tawag ang gumimbal sa kalmadong mundo ni Alena. Mula ito, sa school ni Leo, inaatake raw ng hika ang isa sa kanyang mga kaklase, at dahil sa emergency, kinansela ang lahat ng klase sa hapon. Kailangan niyang sunduin si Leo sa lalong madaling panahon. Nagpanik si Alena. Ang araw ng Miyerkules ay isa sa mga pinakaabala niyang araw. Ito ang araw ng general cleaning at si Katrina ay nasa bahay lang nagpaplano para sa nalalapit na party. Paano siya magpapaalam, nilakasan niya ang kanyang loob. Kinatok niya ang pinto ng master's bedroom kung saan naroon si Katrina abala sa pagpili ng mga damit online. Ma'am Katrina, sabi niya nang magbukas ang pinto. Pasensya na po sa abala. Tumawag po ang school ni Leo, kailangan ko po siyang sunduin ngayon na. May emergency daw po. Tinaasan siya ng kilay ni Katrina. Ang muka ay hindi maitago ang inis. At saan mo naman siya dadalhin dito? Kung okay lang po sana, ma'am. Nag-aalangang, sabi ni Alena. Ilang oras lang po. Pagsundo ko, didiretso po kami agad sa kapatid ko. Hindi po siya gagawa ng ingay, pangako po. Nagbuntong hininga si Katrina na para bang pinapasan niya ang lahat ng problema sa mundo. Fine, pero siguraduhin mong hindi siya magkikilos bata dito. This is not a playground at ayokong makakita ng kahit anong kalat. Opo, ma'am. Maraming salamat po. Mabilis na umalis si Alena. Ang kalahating oras na biyahe papunta sa eskwelahan ni Leo ay puno ng kaba. Pagdating niya roon, nakita niya ang anak na nag-iisang nakaupo sa isang bench.
Malapit sa gate, yakap-yakap ang kanyang bag. Mama, sabi nito, halatang nabunutan ng tinik sa dibdib nang makita siya. Okay ka lang anak, pasensya na na-traffic si mama. Okay lang po. Kinabahan po ako, akala ko walang susundo sa akin. Hinding-hindi mangyayari yun, sabi ni Alena habang inaayos ang buhok ng anak. Halika na, pero sa trabaho muna tayo ni mama. Dadaan ha, mga 1 oras lang, tapos ihahatid na kita kay Tita Marisol mo. Pumayag si Leo. Pagdating nila sa mansyon, namangha ang bata sa laki at ganda nito. Para itong isang palasyo na nakikita lang niya sa mga pelikula. Dito lang tayo sa kusina anak. Bulong ni Alena. Huwag kang aalis dito ha. Mag-drawing ka muna habang tinatapos ko lang ang trabaho ko. Inilabas ni Leo ang kanyang sketchpad at mga lapis at tahimik na naupo sa isang maliit na upuan sa sulok. Si Alena naman ay bumalik sa paglilinis. Sa unang kalahating oras, payapa ang lahat. Si Katrina ay nanatili sa kanyang silid, ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Bumaba si Katrina bihis na para sa isang importanteng video call. Nakita niya si Leo sa kusina ngunit hindi ito pinansin. Dumiretso siya sa ref para kumuha ng isang bote ng fruit juice. Pabalik na sana siya sa sala nang mangyari ang hindi inaasahan. Sa pagmamadali, nasagi ni Leo ang maliit na mesa kung saan siya nagdo-drawing. Ang baso ng tubig na inihanda ni Alena para sa kanya ay natabig. Tumapon ito, hindi sa sahig, kundi sa gilid ng mamahaling Persian rug na bahagyang umaabot sa may pintuan ng kusina. Naku! Sigaw ni Leo gulat na gulat. Napatigil si Alena sa pagpupunas ng mga bintana. Maging si Katrina ay napahinto. Tumingin silang lahat sa basang parte ng carpet, isang madilim na marka sa kulay krema nitong disenyo. Pasensya na po, hindi ko po sinasadya. Sabi ni Leo, ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Tumakbo si Alena para kumuha ng basahan, ng puso niya ay kumakabog sa takot. Alam niya kung gaano ka-particular si Katrina sa carpet na yon. Ma'am, pasensya na po. Ako na po ang maglilinis. Hindi na po mauulit, nanginginig na, sabi ni Alena. Ngunit hindi sumigaw si Katrina. Hindi siya nagalit sa paraang inaasahan ni Alena. Sa halip, isang malamig at kalkuladong nangiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Tumingin siya kay Leo na nakayuko at takot na takot. It's okay, Leo. Sabi niya, ang boses ay sobrang tamis na tila lason. Aksidente lang naman, di ba? Lumapit siya sa bata at marahang hinaplos ang ulo nito. Alam mo, ang mga pagkakamali, nangyayari talaga yan. Ang mahalaga, natututo tayo. Tumingin siya ngayon kay Alena na nakaluhod na at pinupunasan ng carpet. Ang matamis na ngiti ay hindi nawala sa kanyang mukha. Pero ang mas mahalaga, pagpapatuloy niya ang boses ay malinaw para marinig ng lahat, ay ang pag-ako sa responsibilidad. Kumuha siya ng isang makapal na tumpok ng tissue mula sa dispenser sa kusina. Pagkatapos sa 1 kilos na puno ng dahan-dahan at sinasadyang kalupitan, inihagis niya ang mga tissue sa sahig sa tabi mismo ni Alena. Nakikita mo ba yan, Leo? Sabi niya habang nakatingin pa rin sa bata. Tingnan mo kung gaano kasipag ang mama mo. Kahit anong kalat kaya niyang linisin. Ganyan siya kahusay. Halika, Alena, bilisan mo. Linisin mo yan ng maigi. Pagkatapos ng lahat, yan naman talaga ang trabaho mo, di ba? Ang mga salita ay hindi pa sigaw. Ang mga ito ay mahinahon. Ngunit ang bawat isa ay tila isang malakas na sampal. Isang sampal na hindi tumama sa pisngi ni Alena, kundi sa kanyang kaluluwa. Isang sampal na narinig at naramdaman ng kanyang anak. Nakita ni Alena ang pagbabago sa mukha ni Leo. Ang takot ay napalitan ng pagkalito at pagkatapos ng sakit, nagsimulang mamuo ang mga luha sa mga mata ng bata. Narinig niya ang sinabi ni Katrina. Naintindihan niya ang ibig sabihin nito. Nakita niya kung paano ipahiya ang kanyang sariling ina sa harap niya. Hindi na napigilan ni Leo. Humagulgol siya.
Isang iyak na puno ng sakit, hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang ina. Napatigil si Alina sa pagpupunas. Tumingala siya, ang sarili niyang mga mata ay puno na rin ng luha. Nakita niya ang kanyang anak na umiiyak, at sa likod nito si Katrina na nakatayo, ang mukha ay nagpapakita ng isang demonyong kasiyahan. Sa sandaling iyon, ang Persian rug, ang mansyon, ang trabaho, lahat ay nawalan ng halaga. Ang tanging nakikita niya ay ang durog na puso ng kanyang anak. Tumayo siya, niyakap ng mahigpit si Leo at ibinulong, "Patawarin mo si mama, anak. Patawarin mo ako." Nakatayo si Katrina, pinapanood ang eksena na para bang isang pelikula. Para sa kanya ito ay isang tagumpay. Ipinakita niya kung sino talaga ang may kapangyarihan. Ngunit ang hindi niya alam, ang eksenang yon, ang inosenteng iyak ng isang bata, ang tahimik na pagtangis ng isang ina, ang kalupitan ng isang amo, ay tahimik na nai-record ng isang maliit at walang emosyon na lente ng kamera sa sulok ng pasilyo. Isang saksi na magpapatunay sa lahat. Gabi na nang makauwi si Miguel. Ang buong araw niya ay ginugol sa sunod-sunod na meetings, ngunit kahit gaano siya kaabala, ang kanyang isip ay patuloy na bumabalik sa kanyang bahay, sa hinala, sa mga hindi nasasagot na tanong. Pagkatapos ng isang mabilis na hapunan, kung saan si Katrina ay muling nagreklamo tungkol sa kapabayaan ni Alena, umakyat si Miguel sa kanyang study. Isinara niya ang pinto at nilock ito. Ito na ang oras. Oras na para harapin ang katotohanan, gaano man ito kapangit. Umupo siya sa harap ng kanyang malaking monitor. Ang software para sa CCTV ay nakabukas na. Huminga siya ng malalim bago i-click ang play sa footage ng kusina noong gabing iyon. Ang video ay walang tunog, ngunit hindi na kailangan. Ang bawat kilos ay sumisigaw. Nakita niya ang sarili niyang pumasok sa kusina. Nakita niya si Alena, nakaupo sa sahig, ang mga balikat ay nanginginig. Nakita niya ang pagkatapon ng pagkain. Nakita niya ang takot sa mukha ni Alena nang kausapin niya ito. Ang mabilis na pagtanggi, ang pilit na pagpapaliwanag, lahat ay malinaw na ngayon. Isang pagsisinungaling na ginawa para protektahan ang sarili. Sinarado ni Miguel ang video. Hindi pa yon sapat. Kailangan niya ng higit pa. Nag-browse siya sa mga nakaraang araw, sa mga random na oras. At doon, dahan-dahang nabuo ang isang nakakakilabot na larawan, isang video. Si Katrina naglalakad sa sala at walang pakundangang ibinabato ang kanyang bag kay Alena para saluhin. Isa pa, si Alena nagmamadaling magdala ng kape, ngunit pinahinto siya ni Katrina sa gitna ng pasilyo para lang amuyin ito. Umiling si Katrina at ibinalik ang tasa na tila sinasabing hindi ito katanggap-tanggap. At isa pa, si Katrina naguutos habang nakaturo ang daliri sa mukha ni Alena na nakayuko lang at tumatango. Ang bawat eksena ay tila isang maliit na hiwa ng kutsilyo sa puso ni Miguel. Isang pagpapakita ng kalupitan na nangyayari araw-araw sa ilalim ng kanyang pamumuno na hindi niya namamalayan. Ang bawat eksena ay tila isang maliit na hiwa ng kutsilyo sa puso ni Miguel. Isang pagpapakita ng kalupitan na nangyayari sa tuwing siya ay nakatalikod. Ngunit wala sa mga ito ang naghanda sa kanya para sa susunod niyang makikita. Inilipat niya ang petsa sa araw ng Miyerkules, kahapon lang. Nakita niya sa footage si Alena na nagmamadaling pumasok sa bahay kasama ang isang batang lalaki. Si Leo, naisip ni Miguel. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang anak ni Alena. Pinanood niya ang tahimik na eksena sa kusina. Ang bata ay masayang nagdodrawing. Si Alena ay nagtatrabaho. At pagkatapos ang pagbaba ni Katrina, pinanood niya ang pagkatapon ng tubig. Nakita niya ang takot sa mukha ni Leo, ang panik sa mga kilos ni Alena. At nakita niya ang reaksyon ni Katrina, isang reaksyon na mas masahol pa sa anumang sigaw. Ang malanding ngiti, ang dahan-dahang paghagis ng tissue sa sahig. Ang paraan ng pagturo nito kay Alena na para bang isang palabas. At ang pinakamasakit sa lahat, ang pag-agos ng luha sa mga pisngi ng bata.
Sa sandaling iyon kumuyom ang mga kamao ni Miguel. Nagngangalit ang kanyang mga panga. Isang alon ng purong galit, isang galit, na hindi niya pa naramdaman kailanman ang bumalot sa kanya. Isa na itong bagay na personal. Hindi na ito tungkol sa isang amo at isang empleyado. Ito ay tungkol sa isang babaeng ginagamit ang kanyang kapangyarihan para saktan ang isang ina sa harap mismo ng kanyang walang malay na anak. Hindi na niya kaya. Masyado nang masakit panoorin. Isinara niya ang video player at marahas na tumayo. Kailangan niya ng hangin. Pakiramdam niya ay masusuka siya sa galit at sa pagkadismaya sa sarili. Paano niya minahal ang isang halimaw? Naglakad siya palabas ng study, ang isip ay gulong-gulo. Habang dumaraan siya sa pasilyo, narinig niya ang boses ni Katrina mula sa silid nito. Bahagyang nakaawang ang pinto. May kausap ito sa telepono at dahil sa galit, malakas ang boses nito. Oo nga girl, nakakainis. As in super, reklamo ni Katrina sa kausap. Can you believe it? Ipinagtanggol na naman niya yung katulong kesyo pagod daw. For all I know, nag-ini-inarte lang yun para makuha ang simpatsya niya. Napatigil si Miguel sa labas ng pinto, nakatago sa dilim. Ay ewan ko ba dyan kay Miguel? Pagpapatuloy ni Katrina na may halong tawa. Masyadong mabait. Minsan parang ang dali-daling utuin. Pero yun na rin ang maganda. Di ba madaling paikutin? Narinig ni Miguel ang halakhak nito mula sa kabilang linya. Basta makuha ko lang tong trip to Europe na hinihiling ko after ng anniversary party, bahala na siya. Konting arte at paglalambing lang naman ang katapat ng lalaking yan. He's so predictable. Sapat na. Hindi na kailangan ni Miguel ng iba pang marinig. Ang bawat salita ay isang kumpirmasyon. Ang pag-ibig na inakala niyang totoo ay isa lamang palang transaksyon. Siya ay isang kasangkapan, isang hagdanan para sa marangyang buhay na gusto ni Katrina. At si Alena, ang inosenteng biktima sa larong ito. Tumalikod si Miguel ng walang ingay. Ang galit sa kanyang puso ay napalitan ng isang malamig at matatag na desisyon. Alam na niya ang kailangan niyang gawin. Hindi na ito maaaring ipagpabukas. Tapos na ang laro. Bumalik siya sa kanyang study at isinara ang pinto. Umupo siya sa dilim, hinahayaan ang katotohanan na bumaon ng malalim sa kanyang sistema. Hindi na siya ang Miguel na bulag at walang pakialam. Ngayong gabi namulat siya. At ang pagkamulat na yon ay magiging simula ng pagbagsak ng lahat ng kasinungalingan. Ang pagdating ni Gomangalo Lourdes Cervantes sa Sabado ng gabi ay tila pagdating ng isang mahinahon ngunit mapanuring bagyo. Isang babaeng nasa mga huling taon ng kanyang edad, may tindig siyang puno ng dignidad at mga matang, tila kayang basahin ang kaluluwa ng sinumang kaharap niya. Magandang gabi po, bati ni Alena habang magalang na nagbubukas ng pinto. Magandang gabi rin, Hija, sabi ni Gingel Lourdes na may isang pambihirang nangiti na para lamang kay Alena. Ang bango ng niluluto mo, kare-kare ba yan? Opo ma'am, paborito po kasi ni Sir Miguel. Sagot ni Alena. Bumaba si Katrina mula sa hagdanan, suot ang isang mamahaling bestida na halatang pinaghandaan. Tita, welcome. Sabi niya na may pilit ng ngiti at akmang hahalik sa pisngi. Ngunit bahagyang umiwas si Gingel Lourdes at isang malamig na tango lang ang isinukli. Katrina, sabi nito, you look expensive. Ang komento bagamat simple ay may talim. Naramdaman ito ni Katrina at ang kanyang nangiti ay bahagyang kumupas. Dumating si Miguel para salubungin ang ina, niyakap ito ng mahigpit. Ma, I'm glad you're here. Sa hapagkainan ng tensyon ay halos nahihipo. Si Katrina ang sentro ng usapan, pilit na ipinapakita ang kanyang galing. Ikinuwento niya ang kanyang mga achievements bilang isang influencer, ang mga bagong collaborations niya, at ang mga mamahaling lugar na kanyang napuntahan. Si Giang Lourdes ay nakikinig lang paminsan-minsan, ay tumatango, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas. Alam niyo, tita, sabi ni Katrina sa isang punto, it's so hard to find good help these days.
Minsan kahit anong galing mo mag-manage, may mga taong sadyang hindi nakakaintindi ng standards. Ang tingin niya ay pasimpleng dumaplis kay Alena na tahimik na nagsasali ng tubig sa mga baw. Hindi pinalampas ni General Lourdes ang pagkakataon. Talaga ba? Sagot niya habang tinitingnan si Alena. Sa tingin ko naman ang pagiging isang mabuting help ay refleksyon lang ng kung gaano kabuti ang amo sa kanya. Kung maayos ang iyong pamamalakad at may respeto ka tiyak, nasusuklian ka rin ng maayos na serbisyo. Hindi ba, Alena? Natigilan si Alena. Ngunit nakita niya ang suporta sa mga mata ng matanda. Oo po, ma'am. Sagot niya. Namula si Katrina, direktang tinamaan. Sinubukang ibahin ni Miguel ang usapan, ngunit ang kanyang ina ay may sariling plano. Speaking of standards, pagpapatuloy ni Gengang Lourdes habang hinihiwa ang kanyang pagkain. Miguel, ang anniversary party ninyo. Darating ba ang mga investors mula sa Singapore? Yes, ma. Mr. Ricardo Lim will be there. Si Ricardo, isang taong napaka-tradisyonal. Sabi ni Gengang Lourdes at ngayon ay tinitigan niya ng diretso si Katrina. Pinahahalagahan niya ang mga family values, ang integridad, ang katapatan. Sana ang makita niya sa party ay isang bagay na magpapakita ng magagandang katangiang yon. Isang bagay na totoo. Ang bawat salita ay may dobleng kahulugan. Si Katrina ay hindi na makatingin. Naramdaman niyang siya ang pinapatamaan. Siya ang sinusuri. At sa pagsusuring iyon, siya ay bumabagsak. Pagkatapos ng hapunan, habang nag-aayos si Alena, sa kusina, pumasok si Gengang Lourdes. Iha, maraming salamat sa napakasarap na hapunan, sabi nito. Walang anuman po, ma'am. Nakikita ko ang lahat, Alena. Mahinang sabi ng matanda. Ang pagtitiis mo, ang lakas mo. Huwag kang mag-alala. Malapit nang matapos ang lahat. Naluha si Alena sa kabaitan na ipinapakita sa kanya. Isang simpleng pagkilala, ngunit para sa kanya ito ay isang malaking bagay. Nang gabing iyon bago umalis, kinausap ni General Lourdes ang kanyang anak nang sarilinan sa hardin. Nakita mo ba ang nakita ko, Miguel? Tanong niya. Opo, ma. Sagot ni Miguel, ang boses ay mabigat. Mas malinaw pa sa sikat ng araw. Ang halaga ng isang lalaki ay hindi nasusukat sa dami ng pera niya, kundi sa uri ng babaeng pinipili niyang ilagay sa kanyang tabi. Paalala ng ina. Ang babaeng iyan, sa taas hindi niya kayang mahalin ang kahit sino maliban sa sarili niya. Samantalang ang babaeng nasa kusina, kayang mahalin ang lahat kahit walang-wala siya. Ngayon, anak, kailangan mong mamili. Isipin mong mabuti. Tumingin si Miguel sa bintana ng kusina, kung saan nakikita niya ang anino ni Alena na nagliligpit. Pagkatapos tumingin siya sa bintana ng silid sa itaas, kung saan naroon si Katrina. Ang pagpili ay hindi na mahirap. Sa katunayan, matagal na siyang nakapili. Ngayon na lang siya nagkaroon ng lakas ng loob para aminin ito sa sarili. Alam ko na po ang kailangan kong gawin, ma. Sabi niya sa ina, ang boses ay puno ng isang bagong determinasyon. Matagal ko na pong alam. Ang gabi ng ikalimang anibersaryo ng kumpanya ni Miguel ay perpekto. Ang hardin ng mansyon ay nabago, mga maliliit na ilaw na nakasabit sa mga puno na parang mga alitaptap, mga mesang may puting mantel na pinalamutian ng mga sariwang bulaklak, at isang entablado kung saan tumutugtog ang isang string quartet. Ang hangin ay puno ng amoy, ng mamahaling pabango, masasarap na pagkain, at ang tunog ng mga matagumpay na tao na nagtatawanan. Sa gitna ng lahat, si Katrina ay parang isang reyna. Suot niya ang isang puting-puting bestida na bumabagay sa kanyang katawan na tila isang anghel. Ang kanyang nangiti ay hindi nawawala habang binabati ang bawat bisita mula sa mga empleyado hanggang sa mga pinakamahalagang kliyente. Siya ang larawan ng perpektong hostess, ang eleganteng partner ng isang matagumpay na CEO. Walang sino man ang makakapagsabi na ang kanyang mundo ay malapit ng gumuho. Si Alena, sa kabilang banda, ay halos hindi nakikita. Suot ang kanyang simpleng itim na uniforme
Mabilis siyang kumikilos sa gilid, tinitiyak na ang mga baso ay laging puno at ang mga bandehado ng pagkain ay hindi nauubusan. Ang bawat galaw niya ay maingat pilit na iniiwasan ang anumang makakatawag ng pansin, lalo na mula kay Katrina. Dumating si G. Ricardo Lim, ang pinakamahalagang investor, kasama ang kanyang asawa. Sinalubong sila ni Miguel at Katrina. "Ricardo, it's an honor to have you here." Sabi ni Miguel na may isang formal na ngiti. "The pleasure is all mine, Miguel. Congratulations on 5 years," sagot ni G. Lim habang kinakamayan siya. "And this must be the lovely Katrina. You have a beautiful home." "Thank you, Tito Ricardo," sabi ni Katrina, gamit ang isang matamis na boses na nakakasuklam para kay Miguel. "Please enjoy the party. We prepared everything for you." Habang nagpapatuloy ang gabi, naging abala ang lahat. Si Miguel ay nasa tabi ni G. Lim, ipinapakilala ito sa kanyang mga key employees. Si Katrina naman ay abala sa pag-post sa kanyang Instagram story, ipinapakita sa buong mundo ang perfect party na kanyang inorganisa. Sa isang punto na ubusan ng champagne flute sa isang station, nakita ito ni Katrina at agad na hinanap ng kanyang mga mata si Alena. "Alena!" Sigaw niya, medyo mas malakas kaysa sa nararapat na nakuha ang atensyon ng ilang bisita na malapit sa kanila. "Ano ba? Bakit walang baso dito? Ang babagal na niyo talagang kumilos." Narinig ito ni Miguel mula sa hindi kalayuan. Narinig din ito ni J. Lim. Nakita nila si Alena na nagmamadaling lumapit dala ang isang tray ng mga bagong baso. "Pasensya na po, ma'am," sabi nito nakayuko. "Bilisan mo, nakakahiya sa mga bisita." Dagdag pa ni Katrina bago tumalikod na para bang walang nangyari at ngumiti ulit sa mga kausap. Ang eksena ay mabilis, ngunit sapat na para makita ng mga mapanuring mata ni G. Lim. Nakita niya ang pamumula sa mukha ni Alena dahil sa hiya at ang saglit na pagtiim ng bagang ni Miguel. Iyon na ang hudyat. Nagpatuloy pa ng ilang minuto si Miguel sa pakikipag-usap, tila walang napansin. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nawala sa bawat kilos ni Katrina. Naghihintay siya ng tamang sandali. At dumating ito. Kumuha si G. Lim ng isang kanape mula sa isang dumaraang bandehado na dala ni Alena. "This is delicious," sabi niya. "Sino ang nagluto nito?" Bago pa man makasagot si Miguel, sumingit si Katrina na lumapit sa kanila. "Ako po ang nag-isip ng menu, Tito," sabi niya na may halong pagmamalaki. "I made sure everything is up to your standards." Hindi na napigilan ni Miguel, ito na. "Talaga ba, Katrina?" Sabi ni Miguel, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat ng malapit sa kanila. "Ikaw ang nag-isip ng menu? O ikaw lang ang kumain ng unang tikim pagkatapos itong ihanda ni Alena sa kusina?" Natigilan si Katrina. "What are you talking about, love?" "Huwag mo akong tawaging love," sabi ni Miguel, ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. "Lahat ng nandito," sabi niya habang iginagalaw ang kanyang kamay sa buong hardin, "ang pagkain ng ayos ang kalinisan. Lahat yan ay gawa ng mga taong pinagpaguran ito, mga taong tulad ni Alena, na kahit kailan ay hindi mo binigyan ng kahit katiting na respeto." Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Si G. Lim at ang kanyang asawa ay tahimik na nanonood. "Miguel, lasing ka ba? You're making a scene." Nanginginig na, sabi ni Katrina. "Ako o ikaw na sa loob ng 2 taon ay gumawa ng isang malaking pagtatanghal sa bahay na to." Lumapit si Miguel sa kanya. Ang pagtatanghal ng isang perpektong girlfriend habang sa likod ng mga kamera, tinatrato mo ang mga tao na parang basura. "That's not true. Sinisiraan mo ako." Sigaw ni Katrina, ang kanyang mukha ay namumutla. Tumingin siya kay Alena na nakatayo sa gilid, takot na takot. "Ikaw, may sinabi ka sa kanya, no, mang-agaw ka." Sa halip na sumagot, kinuha ni Miguel ang isang baso ng red wine mula sa isang mesa. "Alam na niyo," sabi niya sa lahat ng nakikinig. Si Katrina ay mahilig sa mga bagay na maganda. Mahilig siya sa mga bagay na puro at walang bahid.
Naglakad siya palapit kay Katrina. Ang lahat ay napigil ang hininga. Ngunit ang problema sa mga kasinungalingan, pagpapatuloy niya habang tinititigan ng diretso sa mga mata si Katrina, ay kahit gaano mo ito subukang pagandahin, sa huli lalabas at lalabas din ang tunay na kulay. At sa isang mabilis ngunit kontroladong kilos, ibinuhos niya ang laman ng baso sa puting-puting bestida ni Katrina. Isang kolektibong gasp ang narinig mula sa mga bisita. Ang red wine ay kumalat sa mamahaling tela, isang malaking mantsa ng dugo sa kanyang pekeng kadalisayan. Hindi ka nababagay sa kulay puti, Katrina, mahinahon na sabi ni Miguel. Dahil ang kalooban mo ay mas madumi pa kaysa sa anumang mantsa na kayang linisin ni Alena. Nakatayo si Katrina roon, hindi makagalaw basang-basa sa alak at kahihiyan. Ang kanyang perpektong gabi, ang kanyang perpektong imahe, ay nawasak sa harap ng lahat. Ang mga luha ng galit at pagkatalo ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang mga mata. Tapos na ang party mo, sabi ni Miguel. Ang bawat salita ay tila isang pako sa kanyang kabaong. Umalis ka na sa bahay ko. Hindi na niya kailangang ulitin. Tumalikod si Katrina at sa gitna ng daan-daang matang nakatingin, tumakbo siya papalayo. Ang kanyang puting bestida na may mantsa ay isang simbolo ng kanyang biglaang pagbagsak. Natahimik ang buong hardin. Dahan-dahang lumingon si Miguel kay G. Ricardo Lim na nakatayo lang doon, hindi nagulat. Sa halip isang bahagyang ngiti ng pag-apruba ang lumitaw sa labi ng matandang investor. A man's true worth, sabi ni G. Lim sapat na para marinig ni Miguel, is measured by his integrity. Congratulations, Miguel, you just passed the test. Ang party ay natapos ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Ang mga bisita ay umalis ng dahan-dahan nag-iiwan ng mga bulungan at mga tinging puno ng pagtataka. Ang dating masayang hardin ay nabalot ngayon ng isang kakaibang katahimikan na binabasag lamang ng mahinang tunog ng mga kubyertos na nililigpit ng catering staff. Naiwan si Miguel at Alena sa gitna ng lahat. Si Alena ay nakatayo pa rin sa gilid sa tabi ng isang puno, nanginginig pa rin sa mga nangyari. Ang kanyang isip ay hindi pa rin lubusang maintindihan ang lahat. Ang babaeng umapi sa kanya sa loob ng 2 taon ay wala na ipinahiya sa harap ng maraming tao at ipinagtanggol siya ng lalaking kanyang pinagsisilbihan. Ang lahat ay parang isang panaginip o isang bangungot na hindi niya alam kung paano tatapusin. Si Miguel naman, pagkatapos ihatid ang mga huling bisita, ay bumalik sa hardin. Ang galit na naramdaman niya kanina ay napalitan na ng isang malalim na pagod. Tumingin siya sa paligid sa mga natirang pagkain sa mga basong walang laman. Ang lahat ng ito ay tila simbolo ng isang buhay na puno ng pagkukunwari, isang buhay na sa wakas ay winakasan na niya. Naglakad siya palapit kay Alena na nakayuko at nakatingin sa kanyang mga kamay. Bawat hakbang niya ay maingat na, para bang lumalakad sa isang napakaselang lugar. Alena, mahina niyang tawag. Dahan-dahang tumingala si Alna. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang pinaghalong emosyon, gulat, takot, at isang bagay na hindi pa kayang pangalanan ni Miguel. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Umiling si Alena. Bakit? Bakit niyo po ginawa yun, sir? Ang nanginginig niyang tanong. Hindi niyo po kailangang gawin yun. Makakahanap pa po ako ng ibang trabaho. Sa isip niya ang ginawa ni Miguel ay isang sakripisyo. Isang sakripisyo na magdudulot ng gulo sa buhay nito at siya ang dahilan. Hindi ito tungkol sa trabaho mo, Alena? Sabi ni Miguel, ang boses ay seryoso. Ito ay tungkol sa tama. Tungkol sa dignidad. Walang sino man ang may karapatang gawin sa iyo ang ginawa niya. Naglakad sila papasok sa tahimik na sala, malayo sa mga nagliligpit na staff. Umupo si Miguel sa isang sofa at pagkatapos ng ilang sandali, naupo rin si Alena. Sa silyang nasa tapat niya, pinapanatili ang distansya. Hindi ko po maintindihan, sabi ni Alena, halos pabulong. Dahil matagal na akong bulag.
Pag-amin ni Miguel habang nakatingin sa kawalan. O baka pinili kong maging bulag. Mas madaling hindi makita ang mga bagay na ayaw mong makita. Pero mali ako. At dahil sa pagkakamali ko, ikaw ang nasaktan. Patawarin mo ako, Alena. Hindi makapaniwala si Alena sa kanyang naririnig. Ang makapangyarihang si Miguel Cervantes ay humihingi ng tawad sa kanya. Wala po kayong kasalanan, sir. Mayroon, giit ni Miguel. Kasalanan kong hinayaan kong mangyari yun sa ilalim ng pamamahay ko. Tumingin siya ngayon ng diretso kay Alena. Pero hindi lang yan ang gusto kong sabihin sa'yo. Tumayo siya at lumapit sa isang maliit na drawer sa ilalim ng kanyang bookshelf. May kinuha siyang isang puting sobre na halatang luma na. Medyo lukot na ito sa mga gilid. May isang bagay na dapat mo nang malaman. Sabi niya habang iniaabot ang sulat kay Alena. Isinulat ko to matagal na. Noong mga panahong gulong-gulo pa ang isip ko, noong mga panahong hindi ko pa kayang aminin sa sarili ko ang nararamdaman ko. Duwag ako nun. Nanginginig ang mga kamay ni Alena habang tinatanggap ang sobre. Binuksan niya ito at inilabas ang isang piraso ng papel. Nakasulat dito sa isang formal, ngunit malinaw na sulat kamay ang mga salitang hindi niya inaasahan. Alena, hindi ko alam kung paano ito sisimulan. At marahil hindi mo na ito mababasa kailanman. Isinusulat ko lang ito para mailabas, para kahit papaano ay mabawasan ang bigat. Mula nang dumating ka sa bahay na ito, may nagbago. Hindi ko alam kung ano. Siguro ang katahimikan mo, ang paraan mo ng pagtatrabaho na may dignidad, ang pagiging disente mo sa isang mundong puno ng ingay at pagkukunwari. Nakikita kita. Higit pa sa isang kasambahay, nakikita ko ang isang babaeng malakas, isang inang nagsasakripisyo. At sa bawat araw na nakikita kita, mas lalo kong nakikita kung gaano ako kanaliligaw sa sarili kong buhay. Ikaw ang nagiging salamin ko, at ang nakikita ko ay hindi ko gusto. Hinahangaan kita, Alena, sa isang paraan na hindi ko pa naramdaman para sa iba. Isang paghanga na may kasamang respeto, at siguro may kasama na ring isang bagay na mas malalim, isang bagay na natatakot akong pangalanan dahil alam kong mali, dahil amo mo ako. At hindi ko kailanman gustong samantalahin yun, kaya itatago ko na lang ito at magpapasalamat na lang ako sa katahimikan na kahit hindi mo alam, dumating ka sa buhay ko at binigyan mo ako ng pagkakataong makita kung ano ang tunay na mahalaga. Miguel, habang binabasa ni Alena ang bawat salita, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng sakit o awa, kundi luha ng pagkaunawa. Ang lahat ng kabaitan ni Miguel, ang mga pag-aalala nito, hindi pala iyon dahil sa awa. Tumingala siya, mula sa sulat ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Totoo ang lahat ng yan, sabi ni Miguel na parabang nababasa ang nasa isip niya. At lalo lang itong naging totoo nang makita ko kung paano kanya sinaktan. Doon ko naintindihan na hindi ko na kayang magtago sa likod ng mga takot ko. Hindi ko na kayang makita kang nasaktan. Tumayo si Alena. Hindi niya alam ang sasabihin. Napakaraming emosyon ang dumadaloy sa kanya. Hindi po ako karapat-dapat. Iyon lang ang lumabas sa kanyang bibig. Ikaw ang pinakakarapat-dapat sa lahat ng taong nakilala ko. Sabi ni Miguel lumalapit sa kanya. Ikaw si Leo. Karapat-dapat kayo sa lahat ng respeto at kaligayahan sa mundo. Huminto siya sa harap ni Alena. Hindi ako humihingi ng kahit ano. Sabi niya, ang boses ay puno ng sinseridad. Hindi kita minamadali. Ang gusto ko lang bigyan mo ako ng pagkakataon. Isang pagkakataon na ipakita sa'yo na may mga lalaki pa ring marunong tumingin sa isang babae. Hindi dahil sa kung anong meron siya, kundi dahil na kung sino siya. Tumingin si Alena sa mga mata ni Miguel. Sa unang pagkakataon, wala siyang nakitang amo. Ang nakita niya ay isang lalaking nagkamali, isang lalaking nasaktan, isang lalaking handang magbago. Hindi siya sumagot.
Sa halip sa isang kilos na hindi niya rin inaasahan, dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Miguel na nakahawak sa sulat. Isang simpleng dampi, ngunit sa katahimikan ng gabing iyon, sa gitna ng mga guho ng isang pekeng relasyon, ang dampi na yon ay sapat na. Isang pangako ng isang bagong simula. Isang simula na isusulat nilang dalawa ng magkasama. Lumipas ang ilang linggo. Ang malaking mansyon sa Alabang, na dating puno ng tensyon at takot, ay tila humihinga na ngayon ng mas maluwag. Ang mabigat na anino ni Katrina ay tuluyan ng naglaho at ang katahimikan na naiwan ay hindi na nakakabingi kundi payapa. Isang Sabado ng umaga ang sinag ng araw ay dahan-dahang gumagapang sa sahig ng kusina. Ang amoy ng bagong lutong sinangag at pritong itlog ay humahalimuyak sa hangin kasama ng amoy ng mainit na kape. Hindi na ito ang kusina kung saan minsang umiyak si Alena sa sahig. Ngayon, ito ay isang lugar ng init at buhay. Si Alena ay abala sa paghahanda ng agahan, ngunit ang kanyang mga kilos ay hindi na tulad ng dati. Wala na ang pagmamadali at kaba. Ang bawat galaw niya ay kalmado, may kasamang isang maliit at halos hindi mahahalata na ngiti sa kanyang mga labi. Mama, mas masarap po ba kung lalagyan natin ng keso sa ibabaw? Ang boses na yon ay musika sa pandinig ni Alena. Mula sa kanyang tabi si Leo ay nakatayo sa isang maliit na upuan, seryosong-seryoso habang tinutulungan ng ina na maghalo ng itlog. Ang dati malungkot niyang mga mata ay kumikinang na ngayon. Sa mga nagdaang linggo, unti-unti nang bumabalik ang dating sigla ng bata. Magandang ideya yan, anak. Nakangiting sabi ni Alena. Ikaw na ang bahalang maglagay. Masayang kumuha ng ginadgad na keso si Leo at maingat itong ibinuhos sa kawali. Ilang sandali pa pumasok si Miguel sa kusina. Hindi na siya nakasuot ng kanyang mamahaling business suit. Isang simpleng t-shirt at shorts lang ang suot niya. Ang kunot sa kanyang noo na tila laging naroon dahil sa stress sa trabaho ay nawala na. Good morning, chefs! Bati niya at ginulo ang buhok ni Leo. Mukhang masarap yan ah. Pwede na ba akong umorder? Opo, Tito Miguel. Special omelette po to recipe namin ni Mama. Proud na sabi ni Leo. Ang salitang tito ay kusa nang lumabas sa bibig ng bata. Sa simula ay nag-aalangan pa ito, ngunit sa ipinakitang kabaitan at pasensya ni Miguel, naging komportable na ito. Umupo si Miguel sa mesa sa parehong mesa, kung saan minsang pinagmasdan niya si Alena nang may pagdududa. Ngayon, pinagmamasdan niya ito nang may paghanga. Nagbago si Alena. Ang dati laging nakayukong babae ay taas noo na ngayon. Ang kanyang ngiti ay mas madalas nang lumalabas at ang kanyang mga mata ay hindi na nagtatago ng takot. Habang kumakain sila, ang kanilang usapan ay magaan at puno ng tawanan. Ikinuwento ni Leo ang bago niyang natutunan sa kanyang online art class, isang klase na si Miguel ang nag-enroll para sa kanya. Ipinakita pa niya ang kanyang pinakabagong gawa sa tablet na regalo nito, isang makulay na larawan ng 3 taong magkakasamang nakaupo sa isang hardin, nanonood ng paglubog ng araw. Isang payat na babae, isang matangkad na lalaki, at isang maliit na bata sa gitna. Ang ganda naman yan, anak. Sabi ni Alena, ang puso ay puno ng pasasalamat. Pagkatapos ng agahan, lumabas silang 3 sa hardin. Ang mga rosas ni Mang Tomas ay namumukadkad ng buong ganda. Naglaro ng habulan si Miguel at Leo, ang kanilang mga halakhak ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Si Alena naman ay naupo sa isang bench sa ilalim ng puno. Hawak ang isang tasa ng kape, pinapanood lamang sila. Sa panunood, sa 2 pinakamahalagang lalaki sa kanyang buhay, naramdaman niya ang isang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi na siya isang biktima, hindi na siya isang anino. Lumapit si Miguel at naupo sa tabi niya habang si Leo ay abala sa paghabol sa isang paru-paro. Masaya ka ba? Tanong ni Miguel, ang boses ay mahina. Tumingin si Alena sa kanya at sa pagkakataong ito, hindi siya nag-alinlangan. Oo,
Sagot niya. Sobra. Nag-enroll ka na ba sa Guro Alena? May dalang brochure si Miguel para sa isang universidad na nag-aalok ng mga kursong panggabi para sa mga gustong maging guro. Ito na ang pagkakataon mo para tuparin ang pangarap mo. Tinitigan ni Alena ang brochure. Ang kanyang pangarap. Isang pangarap na matagal na niyang ibinaon at kinalimutan. Paano tanong niya? Ang trabaho? Si Leo. Huwag mong isipin yun, sabi ni Miguel habang inaabot ang kanyang kamay at marahang hinahawakan ang kamay ni Alena. Hindi mo na kailangang maging kasambahay dito. Ang gusto ko, maging partner kita. Tutulungan kita sa pag-aaral mo. Aayusin natin ang schedule. Magkasama tayo dito. Tumingin si Alena sa kanilang mga kamay na magkahawak. Pagkatapos tumingin siya kay Leo na masayang naglalaro. At sa wakas, tumingin siya kay Miguel na ang mga mata ay puno ng sinseridad at pagmamahal. Walang sinabi si Alena. Ngunit ang mga luhang nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata ay hindi na luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng pag-asa ng pasasalamat ng isang bagong simula. Tumango siya isang mabagal, ngunit tiyak na pagtango. Salamat Miguel, sabi niya. Salamat sa lahat. Hindi na nila kailangan ng maraming salita. Ang kanilang relasyon ay hindi isinilang mula sa isang matamis na unang pagkikita, kundi mula sa mga guho ng sakit at kasinungalingan. Ito ay isang pag-ibig na dahan-dahang itinayo sa pundasyon ng respeto, pag-unawa at paghilom. Ang araw ay nagpatuloy. Ang dating mansyon na simbolo ng pagkaalipin ay naging isang tahanan. Ang kusina na naging saksi sa maraming luha ay naging sentro na ngayon ng kanilang tawanan. Sa paglubog ng araw ang ginintuang liwanag ay tumama sa kanilang mga mukha. Si Leo ay nakatulog na sa sofa, yakap ang kanyang tablet. Si Miguel at Alena ay magkatabing nakaupo sa hardin tahimik na pinapanood ang pagbabago ng kulay ng langit. Walang nakakaalam kung ano ang eksaktong dala ng bukas. Ngunit sa sandaling iyon, sapat na ang kanilang kasalukuyan. Sapat na ang kapayapaan, sapat na ang pagmamahal. Para kay Alena ito ang tunay na kahulugan ng pagiging blessed. Hindi ang mga mamahaling bagay o ang perpektong larawan sa social media, kundi ang simpleng kaligayahan ng isang bagong umaga. Lumipas ang 3 buwan. Ang buhay sa mansyon ay nagkaroon ng isang bagong ritmo, isang ritmong payapa, masaya at puno ng pag-asa. Tuwing umaga ang bahay ay nagigising sa halakhak ni Leo na ngayon ay mas madalas nang tumatawa. Sa gabi naman nababalot ito ng tahimik na pag-aaral kung saan si Alena ay abala sa kanyang mga libro habang si Miguel naman ay tinutulungan si Leo sa mga assignments nito. Para kay Alena ang bawat araw ay isang regalo. Nagsimula na siya sa kanyang kursong panggabing education sa isang kalapit na kolehiyo. Sa unang linggo, pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan. Napapaligiran siya ng mga kaklaseng mas bata sa kanyang mga kabataang puno ng pangarap at walang daladalang bigat ng nakaraan. Madalas nararamdaman niya ang mga tingin ang mga bulungan. Sino yan? Bakit ngayon lang siya nag-aral? Ngunit sa tuwing nararamdaman niya ang pagdududa sa sarili, iniisip niya ang ngiti ni Miguel at ang tiwala sa mga mata ni Leo. Kaya mo yan. Lagi niyang bulong sa sarili. Para sa kanila, para sa sarili mo. Si Miguel sa kabilang banda ay tila isang bagong tao. Mas madalas na siyang umuuwi ng maaga at ang mga weekend ay inilalaan niya para sa kanilang dalawa ni Leo. Ang stress sa trabaho ay nandoon pa rin, ngunit hindi na nito kayang sakupin ang kanyang buong pagkatao. Natagpuan niya ang isang balanse, isang uri ng kaligayahan na hindi kayang bilhin ng pera. Ngunit ang kaligayahan tulad ng isang babasaging figurin ay napakasilang. At ang mga anino ng nakaraan ay may sariling paraan para maghanap ng mga lamat. Isang gabi habang nag-i-scroll si Miguel sa kanyang social media feed, isang video ang biglang lumitaw. Ito ay mula sa isang sikat na tea o chismis account. Ang thumbnail isang larawan ni Katrina ang mga mata
ay namumugto ang makeup ay bahagyang kumalat. Ang pamagat. Influencer Katrina Reyes, binasag ang katahimikan ang buong katotohanan sa likod ng perfect relationship. Naramdaman ni Miguel ang panlalamig ng kanyang dugo. Pinindot niya ang play. Ang video ay nagsimula sa isang malungkot na tugtog. Si Katrina ay nakaupo sa isang puting sofa sa isang apartment na halatang mas maliit kaysa sa dati niyang tinitirhan. Nagsalita siya sa kamera, ang boses ay basag at puno ng sinseridad. Hindi ko alam kung paano sisimulan to, sabi niya habang pinupunasan ng isang pekeng luha. Matagal akong nanahimik dahil ayokong manira, ayokong magsalita laban sa taong minsan kong minahal. Pero siguro utang ko na rin sa inyo, sa mga sumuporta sa akin na malaman ninyo ang totoo. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Miguel. Hindi rin niya binanggit ang pangalan ni Alena. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila mga palasong may lason bawat isa ay maingat na pinakawalan patungo sa kanilang direksyon. Ang akala ng lahat perpekto, ang buhay ko. Pagpapatuloy niya kasabay ng pag-flash sa screen ng mga masasayang larawan nila ni Miguel noon. Ang hindi nila alam sa loob ng aming tahanan, may isang ahas na dahan-dahang pumasok. Isang taong pinagkatiwalaan ko, na tinulungan ko. Isang taong ginamit ang kahirapan niya para makuha ang awa ng aking partner. Ginamit niya ang kanyang pagiging biktima para sirain ang lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Miguel habang pinapanood. Ito ay isang obra maestra ng manipulasyon. Bawat salita, bawat higbi, bawat pag-pause lahat ay kalkulado. Pinalabas niya na ako ang masama. Sabi ni Katrina, ang boses ay puno ng pighati. Pinalabas niya na ako ang nang-api. Pero ang tanong, sino ba talaga ang tunay na biktima? Ako na nawalan ng lahat. O siya na ngayon ay namumuhay na sa buhay na dapat ay sakin. Nagtapos ang video sa isang close-up shot ng kanyang maluhaluhaing mata. Hindi ako nagsasalita para sa awa. Nagsasalita ako para sa katotohanan. At sana huwag mangyari sa inyo ang nangyari sa akin. Mabilis na pinatay ni Miguel ang kanyang telepono. Naramdaman niya ang galit hindi lang dahil sa mga kasinungalingan, kundi dahil sa galing ni Katrina sa pagbaluktot ng katotohanan. Alam niyang maniniwala ang mga tao. Ang kwento ng isang naagawan at api ay laging mas mabenta kaysa sa komplikadong katotohanan. Kinabukasan ng video ay sumabog. Libo-libo ang shares, milyon-milyon ang views. Ang comment section ay isang hukuman ng publiko at ang hatol ay malinaw. Kawawa naman si Kat. Halatang totoo ang sinasabi niya. I knew it. May something fishy talaga sa paghihiwalay nila. Sino kaya yung ahas? For sure isa sa mga katulong yan. Classic story. Sa eskwelahan naramdaman agad ni Alena ang pagbabago. Ang dating mga bulungan ay naging mas malakas. Ang mga tingin ay naging mas matalim. May mga nagpaparinig sa hallway. Mahirap na talaga magtiwala ngayon. No, kahit sa mga mukhang kawawa. Sinubukan niyang huwag pansinin. Ngunit ang mga salita ay tumatagos. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, naramdaman niya ulit ang hiya. Ang pagdududa. Sinabi sa kanya ni Miguel ang tungkol sa video. Sinabi niyang huwag itong pansinin, na kasinungalingan lang ang lahat. Ngunit kahit anong pilit ni Alena, hindi niya maiwasan. Gabi-gabi binabasa niya ang mga komento. Ang bawat salita ay tila isang kumpirmasyon ng kanyang pinakamalalim na takot na siya ay isang mang-aagaw, na hindi siya karapat-dapat. Nagsimulang magkaroon ng lamat ang kanilang kapayapaan. Si Miguel ay naging mas iritable abala sa pagharap sa mga tawag mula sa kanyang PR team. Si Alena ay naging mas tahimik, mas malayo. Ang dating magaan na tawanan sa hapagkainan ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Isang gabi habang nag-aaral si Alena sa kanyang kwarto, isang text message ang pumasok sa kanyang telepono. Mula ito sa isang numerong hindi niya kilala. Ang mensahe ay simple, 2 salita. Mang-agaw ka.
Napabitiw si Alena sa kanyang libro. Ang dalawang salitang yon ay tila isang malakas na sampal. Hindi na ito mga komento mula sa mga estranghero sa internet. Ito ay personal. May nakakaalam kung sino siya. Ang pader na maingat niyang itinayo sa paligid ng kanyang bagong buhay ay nagsisimula ng gumuho. Ang mga alingaongaw ng kanyang nakaraan, ang pagiging kasambahay, ang pagiging kaawa-awa ay bumabalik at sa pagkakataong ito, mas malakas at mas mapanira kaysa dati. Ang mang-aagaw ka na text message ay simula pa lamang. Sa sumunod na mga araw ang impyerno ay tuluyan ng bumukas. Isang sikat na gossip blog na kilala sa pagiging walang awa ang nag-publish ng isang artikulo na may pamagat na Ang Sikretong Kwento, Paano'y Nakit ng Isang Hamak na Kasambahay ang Bilyonaryong CEO. Kahit walang pangalang binanggit ang mga detalye, ay malinaw ang anibersaryo ng kumpanya ang eksena sa red wine at isang malabong larawan ni Alena nakuha mula sa malayo noong araw ng party. Hindi na kailangang hulaan. Ang pangalan niya kahit hindi nakasulat ay nakaukit na sa isipan ng publiko. Ang unos ay naging isang dilubyo. Sa eskwelahan ang dating mga pahiwatig ay naging direktang pangiinsulto. May mga nag-iwan ng nakasulat na gold digger sa kanyang upuan. May mga humaharang sa kanya sa hallway para lang pagtawanan siya. Maging ang ilang propesor ay iba na kung tumingin sa kanya. Ang dating santuwaryo niya ang lugar kung saan niya tinutupad ang kanyang pangarap ay naging isang kulungan ng kahihiyan. Bawat araw ay isang pakikibaka para lang pumasok sa klase. Sa bahay ginawa ni Miguel ang lahat para protektahan siya. Pinagbawalan na niya si Alena na magbasa ng social media. Kinausap niya ang kanyang mga abogado para magsampan ng kaso laban sa blog. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang lason ay kumalat na. Haharapin natin to ng magkasama Alena. Lagi niyang sinasabi habang yakap-yakap ito sa gabi. Huwag kang maniwala sa kanila. Alam natin ang totoo. Ngunit sa kaibuturan ng puso ni Alena, isang tinig ang bumubulong. Isang tinig na katunog ng boses ni Katrina. Ikaw ang may kasalanan. Sinira mo ang buhay niya. Nagsimula siyang lumayo. Ang mga ngiti niya ay naging pilit. Ang mga yakap niya ay naging malamig. Isang gabi habang nag-uusap sila, hindi na niya napigilan. Baka tama sila, Miguel. Sabi niya ang boses ay basag. Mula nang dumating ako, nagulo na ang buhay mo. Siguro kung hindi ako dumating. Huwag mong ituloy iyan, mariing sabi ni Miguel. Binago mo ang buhay ko, Alena. Iniligtas mo ako. Huwag na huwag mong iisipin yan. Ngunit ang mga salita, gaano man kasinsero, ay hindi na sapat para pawiin ang pagdududa na itinanim ng buong mundo sa kanyang puso. Isang araw pagkatapos ng isang napakahirap na araw sa eskwela, umuwi si Alena. Nabagsak ang balikat. Nadatnan niya si Miguel na kausap sa telepono, si Gongag Lourdes. Narinig niya ang bahagi ng usapan. Yes, ma. I know it's affecting the company's image, pero hindi ko pwedeng pabayaan si Alena. Iyon na ang huling dagok. Ang kumpanya. Ang pinaghirapan ni Miguel dahil sa kanya nasisira ito. Sa sandaling iyon, isang bagong damdamin ang pumalit sa sakit at hiya-galit. Galit hindi kay Miguel kundi kay Katrina. At sa sarili niya dahil hinayaan niyang talunin siya ng mga kasinungalingan. Sapat na. Tapos na ang pagiging biktima. Hindi siya nagpaalam kay Miguel. Kinuha niya ang kanyang bag, lumabas ng bahay at sumakay ng taxi. May isang lugar siyang kailangang puntahan. Alam niya kung saan laging tumatambay si Katrina tuwing hapon, isang mamahaling coffee shop sa BGC kung saan gusto nitong magpakuha ng mga candid shots para sa Instagram. At hindi siya nagkamali. Naroon si Katrina nakaupo malapit sa bintana, perpekto ang ayos tumatawa habang kausap ang isang kaibigan. Para siyang walang anumang problema sa mundo. Nilapitan siya ni Alena. Dahan-dahan, ang bawat hakbang ay mabigat, ngunit puno ng determinasyon. Katrina,
sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado na ikinagulat maging ng sarili niya. Napalingon si Katrina. Ang pagkagulat sa mukha nito ay mabilis na napalitan ng isang mapanuyang ngiti. "Oh, look who's here!" Sabi nito sapat na para marinig ng mga nasa katabing mesa. "Nawala ka yata sa palasyo mo. May gana ka pang magpakita sa publiko." Hindi natinag si Alena. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. "Nandito ako para sabihin sa'yo, tapos na ang pananahimik ko." "Talaga ba?" Tumatawang sabi ni Katrina. "Anong gagawin mo?" "Iiyak ka rin sa social media." "Sorry, di bagay sa'yo ang a-acting." "Hindi." Sagot ni Alena, ang boses ay lalong tumatag. "Hindi ako iiyak. Sasabihin ko lang ang totoo. Pwede mong sirain ang pangalan ko sa lahat ng tao, pero may isang bagay na hindi mo kayang gawin. Hindi mo kayang sirain ang katotohanan." "At ano ang katotohanan mo?" Hamon ni Katrina, na ngayon ay medyo naiinis na. "Ang katotohanan na inalipusta mo ako sa loob ng 2 taon." Sabi ni Alena, ang bawat salita ay malinaw at matatag. "Ang katotohanan na ipinahiya mo ako sa harap ng sarili kong anak. Ang katotohanan na ginamit mo si Miguel para sa pera niya. At ang pinakamasakit na katotohanan, Katrina, ay kahit kailan hindi mo naman talaga siya minahal." Natigilan si Katrina. Ang mga salita ni Alena ay tumama sa kanya na parang mga sampal. "Ang kaibahan nating dalawa," pagpapatuloy ni Alena, "ay alam ko kung paano magmahal ng totoo kahit walang-wala ako. Ikaw kahit nasa iyo na, ang lahat, ang tanging mahal mo lang ay ang sarili mo. At yan ang dahilan kung bakit ka nag-iisa ngayon." Akmang sasagot si Katrina, puno ng galit, ng isang boses na puno ng awtoridad ang pumutol sa kanila. "Tama na yan." Sabay silang napalingon. Nakatayo sa tabi ng kanilang mesa si Geng Lourdes Cervantes, ang mukha ay seryoso at walang emosyon, na tila isang reynang biglang lumitaw. "Tita Lourdes," nautal na sabi ni Katrina. Hindi siya pinansin ni Geng Lourdes. Tumingin ito kay Alena at bahagyang ngumiti, isang ngiti ng pag-apruba. Pagkatapos ibinaling niya ang kanyang malamig na tingin kay Katrina. "Bata ka pa, Katrina," sabi niya. "Marami ka pang hindi alam sa buhay, pero ito ang tandaan mo. Ang pamilya ko hindi mo kayang sirain. Subukan mo ulit at hindi na lang anino ko ang makikita mo. Ako mismo ang makakaharap mo." Ang banta ay hindi pa sigaw, ngunit ang bigat nito ay yumanig sa buong coffee shop. Walang sino man ang nangahas gumalaw. Napatulala si Katrina. Ang kanyang tapang ay biglang naglaho na palitan ng takot sa harap ng tunay na kapangyarihan. Hinawakan ni General Lourdes ang braso ni Alena. "Halika na, Hija. Umuwi na tayo." Habang papalabas sila, nakita ni Alena si Miguel na naghihintay sa labas, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Siya pala ang tumawag sa ina. Pumasok si Alena sa sasakyan. Nananatili pa rin ang panginginig sa kanyang mga kamay, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, ang panginginig ay hindi dahil sa takot. Ito ay dahil sa adrenaline, sa lakas na hindi niya alam na taglay niya pala. Hindi siya nagsalita. Hindi rin nagsalita si Miguel. Tumingin lang sila sa isa't isa. At sa tinging iyon, alam nilang pareho na isang malaking laban ang katatapos lang. At sa labang iyon, sa wakas si Alena ang nanalo. Hindi dahil sa tulong ng iba, kundi dahil pinili niyang tumayo para sa sarili niya. Ang komprontasyon sa coffee shop ay hindi na lumabas sa social media. Ngunit ang epekto nito ay mas malakas pa kaysa sa anumang viral video. Ito ay ang pagsisimula ng pagbaliktad ng gulong ng kapalaran. Ang pinakamalaking pagkakamali ni Katrina ay ang maliitin ang mga taong nasaktan niya. Isang linggo pagkatapos ng insidente, isa sa mga dati niyang kaibigan, isang kapwa-influencer na dati palihim niyang sinisiraan, ang lumabas na may dalang mga resibo. Nag-post ito ng mga screenshot ng kanilang mga lumang pag-uusap, mga mensahe kung saan ipinagmamalaki ni Katrina kung paano niya pinapaikot si Miguel. Mga mensahe kung saan tinatawag niyang kawawang pulubi si Alena. Isang maikling audio recording kung saan tumatawa si Katrina
habang sinasabing, "Of course, I don't love him. I love his bank account." Ang katibayan ay hindi maitatanggi. Ang publiko na dati nakikisimpatya sa kanya ay naramdaman na sila'y naloko. Ang Ngashaka Justice for Katrina ay mabilis na napalitan ng Ha-Katrina Ice Over Party. Ang mga brands na dati nakapila para sa kanya ay isa-isang bumawi ng kanilang mga kontrata. Ang kanyang mga followers ay bumuhos pababa na parang isang talon. Sa isang iglap ang reyna ng social media ay naging isang pambansang katatawanan. Ang bilog ng karma sa wakas ay nagsara. Si Katrina ay hindi na muling narinig pa. Naglaho siyang parang bulatinangay ng sarili niyang kasinungalingan. Isang taon ang lumipas. Ang hangin sa loob ng isang maliwanag na silid-aralan ay puno ng amoy ng Crayola papel at ng matamis na ingay ng mga batang nag-aaral. Sa harap nakatayo si Alena, hindi suot ang luma niyang uniforme, kundi isang simpleng bestida at isang malapad na ngiting hindi napilit. Sige mga bata, sino ang makakapagsabi kung ano ang aral sa kwento ni Langgam at ni Tipaklong? Tanong niya, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng sigla. 20 maliliit na kamay ang sabay-sabay na nagtaasan. Ito na siya ngayon, isang student teacher sa isang lokal na pampublikong paaralan. Tinatapos ang kanyang huling taon sa kolehiyo. Dito, hindi siya ang kasambahay o ang babae sa chismis. Dito siya si Teacher Alena, isang babaeng hinahangaan at minamahal ng kanyang mga munting estudyante. Dito sa gitna ng mga pangarap ng mga bata, natagpuan niya ang kanyang sariling lugar sa mundo. Isang lugar na itinayo niya hindi mula sa yaman ng iba, kundi mula sa sarili niyang lakas at talino. Isang hapon sa auditorium ng eskwelahan ni Leo, isang espesyal na programa ang idinaraos, ang Annual Arts and Recognition Day. And now for the most promising Young Artist of the Year Award, anunsyo ng principal for his exceptional talent, creativity, and dedication to his craft. Leonardo Leo de Guzman. Sa isang sulok ng audience, tahimik, na pumalakpak si Miguel katabi, si Gangat Lourdes. Pinanood nila ang pag-akyat ni Leo sa entablado. Hindi na ang payat at mahiyain na bata, kundi isang binatilyong may tiwala sa sarili. Ang mga mata ay nagniningning. Sa kanyang talumpati, ang una niyang pinasalamatan ay ang kanyang ina. "Para po sa mama ko," sabi ni Leo habang nakatingin sa direksyon kung nasaan nakaupo si Alena, na nagturo sa akin na kahit gaano kadilim, laging may kulay na pwedeng ipinta. Hindi na napigilan ni Alena ang mga luha, ngunit ang mga ito'y mainit at masaya. Bawat patak ay isang simbolo ng tagumpay. Pagkatapos ng seremonya, naglakad silang tatlo sa isang parke na malapit lang doon. Ang hapon ay payapa at ang papalubog na araw ay nagpinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Bumili sila ng sorbetes mula sa isang naglalako. Si Leo ay masayang tumatakbo sa unahan, sinusubukang habulin ng mga kalapati, hawak ang tropeyo sa isang kamay at ang sorbetes sa isa. Magkahawak kamay na naglalakad sa likod sina Miguel at Alena. Wala na ang bigat, wala na ang tensyon. Ang kanilang relasyon ay hindi na bago. Ito'y subok na. Hinarap nila ang unos, at sa halip na masira, mas lalo pa silang tumatag. Hindi sila nag-usap tungkol sa kasal o sa mga malalaking plano. Hindi na kailangan. Ang kanilang pag-ibig ay hindi na nangangailangan ng mga engrandeng deklarasyon. Ito ay nasa mga simpleng bagay, sa paraan ng pagtingin ni Miguel kay Alena, na para bang siya ang pinakamagandang tanawin, sa paraan ng pagsandal ni Alena kay Miguel, na may buong tiwala, sa paraan ng kanilang sabay na pagtawa, habang pinapanood si Leo. Huminto sila sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Tumingin si Miguel kay Alena, pagkatapos ay kay Leo. "Proud na proud ako sa inyong dalawa," sabi niya. At sa simpleng pangungusap na yon, nakapaloob na ang lahat. Ang paghanga, ang respeto, ang pagmamahal. Ngumiti si Alena, isang ngiting nagmumula sa isang pusong buo na at payapa. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Miguel. "Kami rin sa'yo," sagot niya.
Hindi sila ang prinsipe at ang Cinderella mula sa isang fairy tale. Sila ay dalawang taong sinira ng buhay pinagtagpo ng tadhana, sinubok ng mundo, at sa huli pinili na buuin ang isa't isa. Si Leo na ngayon ay papalapit sa kanila ay sumigaw. Mama Tito Miguel, tignan ninyo. Ang ganda ng sunset. Sabay silang tumingala. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa kanluran. Ngunit alam nilang lahat na hindi ito isang pagtatapos. Ito ay isang pangako. Ang pangako ng isang bagong umaga na sasalubungin nilang tatlo ng magkakasama bilang isang tunay na pamilya.